World's hottest pepper na Carolina Reaper. Yan po ang isa sa mga pambato ng Grace Forest Farm sa Laguna. Porsigido silang paramihin ito at magpakatalubhasa sa pagtatanim nito bilang suporta na rin sa super hot chili industry sa Pilipinas. Sa haba ng lockdown noong 2020, kinabahan daw si Tyrone kung makaka-recover pa ang kanyang freight forwarding business. Kaya agad daw siyang nag-isip ng backup. Pag out sa opisina, diretso siya sa mga online seminar tungkol sa farming. Ang kanyang mga natutunan, ibinuhos niya sa kanyang sariling farm. When we started Grace Forest Farm, I know already the challenges. I anticipated that. Pinag-aralan ko deeply yung calamansi farming. Ang calamansi kasi is per red bag, 30 kilos. So now the red bag is up to 1,500. So it's gonna be really good for us. Bukod sa kalamansi, marami rin siya ditong iba't ibang pananim na gulay. Pero ang isa raw sa kanilang espesyal na tanim, chili peppers. Kasama na ang Guinness record holder na Carolina Reaper, na siyang pinakamaanghang na sili sa buong mundo. We have a product, Sukaracha. So it's a vinegar, spice vinegar na merong Carolina Reaper. Meron kaming tatlo, mild, and then super Curacha and atomic Curacha. Yung atomic Curacha, maraming Carolina Reaper yun. Best selling namin yung super Curacha. The important thing about our vinegar is galing sa amin yung lahat. Tsaka hindi kami gumagamit ng chemicals, wala kaming ginagamit. Ang pangako raw ni Tyrone, hanggang suka lang ang produktong gagawin niya sa kanyang mga sili. Gusto raw niya kasing suportahan ang mga local manufacturers ng super hot pepper industry. I want to focus in my core competency in making sure na maganda yung tubo ng Carolina Reaper, ng habanero. My commitment to my clients sa Carolina Reaper is I will support the local, yung super hot chili by producing. I want to support yung mga bata na nandyan. So, bento ko lang per kilo. Kayo nang bahala mag-process dyan. Ang importante raw sa magandang tubo ng super hot peppers, isolation. Right now, I have mga 1,500 square meters, 2,000 square meters covered. Kasi ang kailangan din yan isolated. Kasi pag yan hinangin or what, may tendency yung hindi masyadong maanghang na sili, matamaan yung... So may possibility na madilute yung anghang. Isa pa raw sa advokasya ni Tyrone dito sa kanilang farm, ang kanilang food forest. Yung food forest is tanim ka lang ng tanim ng mga fruit-bearing trees. Right now, we planted 130 in partnership with Philippine Coconut Authority and the local government here. Nabigyan kami ng 150 na dwarf coconuts. So we planted mga 50 guyabanos, mango trees, rambutan, lanzones, guapol. So we also want to encourage other people who have like big properties that are idle. Siguro guapol or guyabano, bibili ka mga 150 pesos, 170 pesos. Sabihin mo 250, tanim mo yan, it's gonna grow. So, and then you can provide food sa sarili mo, sa family mo, sa families, and then sa mga ibang tao. Bukod sa food forest, gusto rin daw ni Tyrone na baguhin ang pagtingin ng marami sa mga farmers. Alam mo, sa Europe and the US, the farmers, maraming mayaman, mataas yung pagtingin sa kanila because they provide food. Dito sa atin, sa Pilipinas kasi, there's really a big problem. One thing na palagi ko sinasabi is, kailangan pagkausap mo yung farmer, yung mga farmers yung magtatrabaho sa farm, straightforward. Lagyan nyo ng profit share yung mga farmers. Treat them like a partner. Farmers, heroes yan . Kasama ni Tyrone sa pagmamanage ng kanilang farm, ang kanyang fiancé na si Karen. Farming it's a very big commitment. If you're going to start something like this, like what we did, you really need to make sure that you make the effort to be there, to be present, to be involved. And the more you're involved, the more you feel like it's yours, you're connected to the land, you're connected to the farm.
you end up really appreciating all of the work that you are doing, all of the work that your farmers are doing.